merong nahuli na counterflow sa EDSA busway. Ang nangyari, sa halip na tikitan, itong nag-counterflow na sakay sa isang SUV, iniskortan papuntang BGC sa kanyang kondo. Anyari po? Totoo po yun ng madaling araw ng July 28. Sino po yung sakay ng SUV? As At bakit po siya iniskortan pa pauwi ng kanyang kondo? Okay, so umabot na pala sa Senate ang kaso na to. Kudos to Senator Raffy Tulfo for setting up a hearing about this. This is clearly another case of yung typical na mga mayayaman na iba ang pagkatrato sa kanila ng mga otoridad pag lumalabag sila sa batas, 'di ba? Kasi we know that kung nagkataon na walang impluwensya itong taong ito, kung hindi siya sa BGC nakatira at malamang meron siyang mga tinawagan base dun sa pag pinanood niyo yung buong video nito, sabi may mga nagdatingan daw ng mga pulis kung sino-sino na napakarami. Kaya ang ending, sa halip na dalhin sa presinto, hinatid pa sa bahay ng kahit nakainom siya, which is supposedly dapat dinala sa presinto tapos inimpound yung sasakyan. As usual, mukhang pinagtatakpan pa ng mga otoridad kasi itong si Chief hindi makasagot pa ng diretso. Meron pang mga investigasyon, 2 weeks na yung nakakaraan, di ba? Which is sinopla siya ni Senator Tulfo about that. Aabangan natin kung ano ang kakalabsan nito at hopefully malaman nila kung sino yung mga tao na presumably ginawang padrino nitong si De Vera, no? Another point siguro na pwedeng idagdag is yung drunk driving kasi dito sa Pilipinas medyo medyo unfortunately kasama sa kultura ng mga Pilipino, ng mga nagdadrive. Halos lahat ng kilala kong nagdrive, nakapag-drive na ng nakainom. May mga ibang kaibigan nga ako, nagtataka ako, buhay pa rin kasi minsan maghihiwalay kami, lasing na lasing, magdadrive pa siya ng malayo. Diba? Tapos several times a week, ganun ang gawain niya. So, I suppose that is another issue. I think there's a cultural aspect about drunk driving here in the Philippines na hindi masyadong nabibigyan ng pansin. Kasi sa US, napaka-big deal niyang DUI na yan, driving under the influence. And may mga career na nasira dahil dyan. At yung mga celebrities, 'di ba? Kumbaga malaking kahihiyan sa kanila ang mahuling nagda-drive ng nakainom, 'di ba? So dito, it might be something that we need to address culturally.